tatlong rason kung bakit nila gustong magbasa at magsulat. Yung una po, sabi po ng isang nanay, tuwing pumupunta ako sa eskwelahan ng anak ko, ni hindi man lang ako makasulat yung pangalan niya, hindi ko siya ma-enroll. Ni simple forms hindi ako marunong magsulat. Nadi-discriminate daw po siya at pinagtatawanan ng ibang mga tao. Pangalawa, karamihan po sa kanila ay nagtitinda. At sabi nga nila kapag daw po sila ay nagtitinda, harap-harapan sinasabi sa kanila na dito na tayo bumili sa mga AITA kasi hindi sila marunong mag-compute. Madadaya natin sila. At yung pangatlo po ay napakarami rin kasing pumupunta sa komunidad ng mga AITA. Papapirmahan sila ng kung ano-ano, hindi naman nila nababasa, papathammarkan sa kanila. Before they know it, naibenta na pala nila yung kanilang lupa or pumayag na sila sa mga projects na hindi naman talaga nila nauunawaan. Madalas sinasabi ng katutubo mangmang, katutubo palaasa, pero hindi po talaga. Kaya parang hindi mo kayang umabsent or hindi mo kayang itigil kasi alam mo gustong-gusto nila eh. Di ba? Para saan na natuto ako? Para saan yung mga talento ko kung hindi mo naman may i-share sa mga taong sabik na sabik at matatalino din po talaga. Sinasabi namin na kami lang yung guro nila sa literacy pero sa buhay, pagiging makatao at kultura, sila po talaga yung mga guru namin. It's an exchange. Pero mas madalas kami po talaga yung natututo.